tapos tsaka na sila iikot sa gold din para lang mas dumali yung buhay ng mga side laners nila. But as we are entering the land of Dawn, Joshi Cakes, what are we expecting come the early stages of the match, considering that this is the battle for first? Early game, pwede kong ibigay sa side ng Smart Omega Neos. Mas madaling i-pull off yung early game rotation na meron sila compared sa meron ang Echo Proud. Yeah. Ultimate dependent din kasi yung Kadit at saka yung AD. So hindi pa natin masyadong ine-expect na makikipag-shampooan at makikipagbardagulan ng side ng Echo Proud in the early stages of the match until maging ready sila. Pero an interesting rotation from the side of Echo Proud. Nagpa-level 2 si Curtizy onto this XP lane habang ito si Santi Sucre nandito sa mid lane. Mahalaga kasi yung combo, yung skills, yung layer na meron ng Echo Proud. Yeah. Dito Wanderer Battle at mukhang Ayun na makukuha pa rin ng side ng Echo Proud. Yung poke damage, yun nanggagaling kay Ryle. Isa pa tong puhunan ng Omega Neos right from this early. And dito, nakikita natin si Ryle ay naka-wilderness blessing. So mukhang ang gusto talaga niya ay mag-roam around freely sa ating mapa habang si James medyo familiar tong ginagawa ni James. Pinifreezan niya ng lane itong si Luis in that XP lane. Technically, lamang talaga siya. Just sa ganyang matchup. Knowing na nabuff pa nga yung Yuzong, mas masakit yung damage and mas masarap yung balik buhay ng Sha Essence. Yeah. No wonder, ganun yung ginagawa niya. But look, easy just diving. Alam niya may talasophobia siya. Zyda, Thorn Rose, na kung napakasakit na. Early game pa lang, nagpaparamdam na yung mga tusok. Yung Rupture, yung Puncture, yung mga first skill coming from Lancelot, no? Nagpapatong-patong yon. So, habang dumadami yung nadadashan mo, sumasakit din yung basic attack mo, and that's specifically what Zyda has been doing. Kaya naman, sa lahat ng mga nag-RG dyan, kapag meron kayong Lancelot na kakampi, wag nyo agad i-clear yung mid, lalo na kung gusto nila i-poke yung kalaban nyo. Ngayon si James yung pinapoke ng Smart Omega Neos. Ito yung sinasabi mo, nabigyan muna yung XP lane. Yeah. Kaya-kaya nila kasi tatlong miyembro mula sa barangay Yeah. nag-Black Dragon form para makatakas sa sitwasyon. Failed gank for the side of Omega Neos. Pero alam nila na wala ng ultimate coming from J Supermark. Mapapalo yata dito, pero ang turtle lang ang focus ng Echo Proud, Joshi. Retry battle ba to? At si Matt ang unang makakakuha. Nandiyan yung mga burst galing sa Echo Proud, pero mukhang sila yung napapatakbo palayo. Pero nandito yung counterplay. Curtis Matt. with those damage. First blood. Unang Primal papatak na dugo ay si Matt. Santi Sucre ay medyo nasasaktan doon sa damage. And si Ryle na kumopya nung Primal Wrath. Siya yung gagamit at magmamaximize nung damage na yun. But still, it's Echo Proud winning that skirmish. Ang ganda ng ginawa ng side ng Echo Proud doon kasi nagkaroon sila ng response while nakuha ng Smart Omega Neos yung turtle doon sa unang match-up natin of the day. Nagkaroon agad sila ng instant pick-off, and that's against the jungle. So ibig sabihin, medyo lalamang din si Zyda in a way kasi mapapabilis yung kanyang jungling pattern. And take note guys, ang Marquez at ang Lancelot parehas siyang nakarely sa snowball potential. Aha. And kung makukuha nila si Matt, first blood pa, parang statement yun na, okay, pipigilan ko yung nananaginip na Martis. Yung bounty kasi na makukuha mo. And because of that, naka-Blade of Heptasis na agad dito si Outplayed, which means, in a way, kaya na ba niyang makipag-laning against an Irithel at this point in the match, Joshi Cakes? Although mabilis yung clear wave ng isang Irithel, kasi nga naman AoE yung kanyang attacks kapag naka-ultimate. Pero meron din naman kasing way, ito si Outplayed, yung kanyang first skill, yung Abyss Strike. Wow! Ang ganda ng pagkakakas ng Abyss Strike pero mukhang pumapwesto. Ay, ay, Echo ay! Proud, ang ganda ng pagkaka-flicker! May flicker Earth Shatter onward doon! Tapos nandun si Curtisi para tapusin yung mission at trust alert. Bigla ang Echo Proud. After that kill, after that burst, alam mo, Ales, yun na yun. Dito natin nakikita yung key to victory ni Brigida kung saan yung better mid rotation talaga yung magpe-pave ng way para makalamang yung parehas nating kupunan into the early stage of the match. Right now, nakakabawi yung Echo Proud kahit Smart Omega ang nakakuha ng unang pagong, Joshi Cakes. Alam mo, yung mga trend minsan sa simula talagang mabagal lang ang takbo eh. Pero pag nakuha na nila yung dire-diretsyong plano, raratsyada ang Echo Express. Kani-kanina lang. Alam naman natin, scaling ang Irithel. Parang matagal ko nang sinasabi to, ito yung pinakamabagal mag-scale na marksman. Pero with the recent adjustments, yung Haskell first build, gaana eh. Oo, kasi kahit mag-heavy crossbow ka, kahit medyo mapalalim ka, makakapag-lifesteal ka pero ang Sobra. ganda ng pwesto ng Echo Proud dito. Nag-switch na yata yung dalawang gold laners natin sa side ng Smart Omega Neos, Joshi Cakes. Now that we are nearing the second turtle of the match, kanino pa paborito? Petriflay? Wala pa. Sabi lang ng Echo Proud pag kung sakaling lumalim, maaari. But still na may turtle, ito yung hahandaan ng Echo Proud.
Proud. At alam ng Omega News na, teka, medyo kanina pa tayo Eagles, ha? Yeah. 5-man turtle for the side of Echo Proud, which gives smart Omega Neos enough and ample opportunity to farm out the gold plating in this top side, habang ang side ng Echo Proud, unti-unti na silang nagro-rotate dito, pero nakapwesto lang sila doon sa dot bush sa may riverside. Pag may lumalim, pag may dumaan, bigyan. Pero look at West, ha? Naka-purify siya. Naka-purify. Ito nga yung sinasabi mo kanina, no, na ayaw na lang din naman kasi niyang i-risk, right? Kasi naman, ba't ka mahihirapan? Pero onward! At ito yung purify nga na manggagaling, pero it's super mark burning that flicker. Alam niya na medyo rap mahi kapag nawala ako dito, ah. Yeah. Ang ganda din pala na naka-double petrify yung side ng Echo Proud right now. So, added pa yung crowd control na ine-expect natin. But as you mentioned kanina, Joshi Cakes, this is an Irithel. Eventually, mararamdaman natin yung damage output. Pero si James, mapapalalim yata. 2v1 na naman si James, yung gusto nilang bigyan at Petrify. mukhang yung Petrify, tapos Black Dragon 4, mukhang familiar yung Wow. play na ganyan. At makakaalis lang din siya. Two-field gank sa XP lane. At paulit-ulit na ganun yung nangyayari. Every time na magzi-zero in yung kanyang kalaban, magba-Black Dragon farm lang siya. But with that, mapupush yata ng side ng OMG yung bot side. Pero si Supermark, Tatlong orca sa taas, iba pala yung plano nila. And it's Supermark falling down, nabigay pa nga yung bounty kay Outplayed. Pero yung counter kill and it's West na makakakuha ng buhay ni Santi Sucre. I would say that is worth it kasi gold laner yung nakakuha nun. In a way, nagkakaroon ng enough opportunity si West to farm out and be able to build enough items para lang makapalag sila, habang yung side ng Smart Omega Neos na push na yung bot side, susubukan yata ni Outplayed i-push yung top. Delikado ang mga damo. Kurt TZ, ang kapitan ng mga orca, lagi nandun at sa bandang mid lane. Pinurse down nila si Matt. Ang ganda lagi ng pwesto coming from Echo Proud. Hindi talaga nila tinatantanan kung sino man yung unang makukakuha. Kaya naman with that, because they were able to burst down the jungler of Smart Omega Neos, they will be able to take this turtle uncontested. Another small detail, pinatapos yung Mortal Coil. Yep. Nung nakita ni Kurt TZ na walang Mortal Coil, okay, abot ko, Petrify play, deads. Tatlo Wala yun yung eh. retry. Oo nga, pero si Luisito, conceal play, ginawa na ni Santi Sucre, pero onward! At saka naman yung flicker at shatter at enough na yung burst ni Kurt TZ. Pwede mo nang palitan yung pangalan, gawin mo ng burst TZ. Ang ganda ng ginagawa ng Echo Proud. Sinasabi mo kanina, hindi sila nag-hesitate. Nakikita natin yon in their gameplay. Santi Sucre with that endless flicker plus onward combo. Supermark mapapalalim yata dito. Pero wala siyang kasama kaya hindi niya i-commit ang Divine Judgment Flicker. Alam ng Omega Neos na nahuhuli sila ngayon sa ginagawang rotasyon ng Echo Proud. And yung conversion pa. Aha, Lahat yeah. yun nangyayari before the objective. So, ibig sabihin, yung kills na ginagawa ng Echo, pumapabor sa kanila kasi nako-convert nila yun later on into turrets as well as neutral objectives. Lagas na yung top. Ay, Pero ay, sa ay! Curtis, sinabunutan! Kaso merong gagamitin na Ocean Additive na sa Rough Waves para maka-out na lang din. No, Final James. slash para dito kay James at ito na yung binibigay nila na peligro. Kapag nangyari to, paulit-ulit mamaya, malamang sa malamang makakahabol ang Omega Neos. So, Joshi, feeling mo ba kailangan lang ng Smart Omega na paulit-ulit gawin yung ganon? And group up. Yun na yun eh. Kasi yung nature ng lineup nila, yes, I mag-i-initiate win. yan with a pick-off. With a pick-off mula kay Supermark. And if all else fails, nandyan yung final slash Ni Luis. So yung power spike nila, kailangan sabayang bigkas. Oo. Bongga din naman dito si West, no? Kung papansinin natin, kahit may 1.5k gold lead ang Echo Proud, hindi naman nalalayo yung gold niya against Outplayed. Meaning lang nito, in terms of item, almost the same sila. Pero si Zaida, dahil sa pagkaka-snowball ng Lancelot na to, bumild na siya ng War Axe. Ito si Zaida, pioneer ng Impure Rage Lance. Di ba? Hindi pa ginagawa sa MPL. Ginagawa na niya Ginagawa na dito. ni Zaida yan for the adaptive damage. Tapos after niya ng War Axe, magta-Thunderbelt. Tapos kapag lamang, Malefic Roar, Endless Battle. Kapag hindi, Guardian Helmet. Yung mga Naging ganong top klase. build. Nagkakaroon siya ng options. Yeah. And yun talaga yung nangyari for the side of Echo Proud. Meanwhile, si Ryle hindi pa yata nagagaya yung mga ultimate na kailangan niyang gayahin. Sa tingin ko, if meron man siyang dapat gayahin, yun yung ultimate ni Santi Sucre with this Edith. Pero conceal din naman si Supermark. Oo, balisi na ng chinek na damo. Kaya naman si Supermark agad yung mawawala doon Talaga? sa unang laban. Si And Zaida Matt! tumatay na naman at si Matt yung target niya. Pero it's a double Final kill slash. for round
Outplayed. Napagandang final slash mula kay Luis, pero mukhang sila pa rin yung delikado. And it's a triple kill para kay Outplayed. Bigyan ng Maniac! Ilabas nyo yung isa! Nasaan na si West? Grabe ang ginawa ng Echo Proud doon. Ang ganda sana ng intention coming from the side of Smart Omega Neos to check that bush. It's just that tatlo yung nandoon tapos sinisita agad ni Curtizy which led to this Maniac play coming from Outplayed. 5-0-2 plus a Lord for the side of Echo Proud. May kasama pang foul. Anong foul? Di ba ganun yun lagi kapag naka 2 points ka tapos natapik? May kasama pang foul, may kasama pang Lord. And it all started with again, yung initiation ni Santi Sucre, Ganda. yung pwesto nila. Ang ganda lang ginagawa ng Echo Proud right now. Kasi kung sinasabi mo kanina, no, na kailangan mag-group up ng side ng Smart Omega Neos, pino-force talaga ng Echo Proud na hindi makapag-group up ang mga to, which eventually led to that first Lord as well as that Maniac play coming from Outplayed. Anong kailangan gawin ng Smart Omega Neos coming into this first Lord? Magtulungan. Anong kailangan magtulungan? Tawagin nila ang mga Wonder Pets. And it's time. Kasi yung mga face check na gano'n, hindi naman magagawa ng Kadja yung dapat. Dapat, kapag papasok si Supermark, naka-first kill lagi sa damo. Para Yeah. may vision na. Oh, pero kung papansinin mo din kasi, nag first kill na siya dun sa isang damo pero conceal play gagawin. Si Bat yata ang makikita. Oo, mukhang hindi sila tatama. Kaya naman Black si Matt Dragon form. pwersa yung Mortal Coil niya para makatakas doon. Pero may Black Dragon form. Petrify! And a Petrify play! Tapos si Zaida na lang yung tatapos ng mission. Sabunutan It's a si Zaida. double kill. Make it a triple kill! Para na naman kay Zaida pero shutdown yon para kay Matt. Pero may Lord pang kasama ang Echo Proud at bumabasag sila ng inhibited turns. And That's double the yata. mid. That's the top. At mukhang tatapusin yata kasi may mga enough silang minions. May enough Nahuli pa silang si Matt. damage. Earth Shatter onward. Mahuli si Matt. Pero mukhang ang plano ng Echo Proud ay yung base agad. Tapusin agad ang laban. Pero si Luis! Si Luis with a vengeance place. Kaso yung isang palo ng Zap mula kay Outplayed. Game 1. 1-0 na.